patuloy pa sa Belen. Ating dalangin ang batang manunubos, ating ngayong dalangin, ating ngayong dalangin, dalawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ang iyong sambayanan ay masilaya ng huwarang pamumuhay at pangangaral nina San Basilio at San Gregorio. Ipagkaloob mo sa aming kapakumbabaan, ang iyong katotohanang maaasahan ay aming matutuhan at sa aming pag-ibig, ito ay tapat naming magampanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ninuman ang Anak, pati ang Ama ay sa Kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw
na yaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito ay siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa ay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Nung dating mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niya hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang paniyapak. Ito ang nangyari o ito ay nangyari sa Betanya sa ibayo ng Hordan na pinagbibinyagan ni Juan.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at maligayang Pasko pa rin naman. Nasa panahon pa rin tayo ng Kapaskuhan. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin kung papaanong nagtatanong yung mga sinugo ng Pariseo kung sino nga ba si San Juan Bautista. At hindi naman nagsinungaling si San Juan Bautista, sinabi niya ang totoo na hindi siya ang Mesiyas, hindi siya si Elias, hindi siya ang propeta na hinahanap nila. Pero kilala ni Juan kung sino siya at kilala ni Juan kung sino ang hinihintay nila, ang Mesiyas. At siguro, ito yung isa sa mga bagay na maaari nating matutuhan dito sa ating Ebanghelyo. Pinapakita ni Juan na kilala niya ang kanyang sarili. Hindi siya ang Mesiyas, pero siya ang maghahanda ng daraanan ng Mesiyas. At alam din ni Juan, hindi lang ang kanyang sarili, pero kilala niya rin kung sino yung pinaghahandaan niya ng daan. Kilala niya kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkakakilanlan din ito ay yung sinasabi sa ating unang pagbasa. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Sinasabi dito ni Apostol San Juan ang tungkol kay Jesus at inaanyayahan niya ang mga mananampalataya, inaanyayahan niya ang mga alagad o ang mga sumasampalataya, ang mga tagasunod ng ating Panginoon noon na manatili doon sa pagkakakilala nila sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil unang-una, importante na kilala natin kung sino ang sinusunod natin. Importante na alam natin kung sino ang sinusundan natin. Dahil kung alam natin kung sino ang sinusundan natin, alam din natin na hindi tayo mabibigo at alam natin na hindi tayo maliligaw. Alam na alam ni Juan Bautista na ang kanyang pinaghahandaan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Alam na alam naman ni Juan na apostol sa ating unang pagbasa na ang kanilang sinusundan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ito yung isa sa mga mensahe sa atin ng ating mga pagbasa. Kilalanin at alamin kung sino ang ating sinusundan. Pero bilang Kristiyano, bilang Katoliko, alam naman nating lahat, sigurado, na ang ating sinusundan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ang kasunod na tanong, talaga bang kilala natin siya? Talaga bang alam natin ang pagkakakilanlan ng ating Panginoong Hesukristo? Dahil ang pagkakakilanlan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagkilala sa Kanya at ang pagkakaalam natin kung sino talaga ang ating Panginoong Hesukristo, kung alam talaga natin kung sino ang ating Panginoong Hesukristo, ang ibig sabihin nun, talagang susundin natin siya. At ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo ay pananatili sa ating Panginoong Hesukristo. At ang pananatili sa ating Panginoong Hesukristo ay nangangahulugan na pagsasabuhay ng kanyang mga aral at mga utos. Ito yung babala ni San Juan Apostol o ni Apostol San Juan sa ating unang pagbasa. Binibigyan niya ng babala, binibigyan niya ng warning yung mga tagasunod na sana hindi nila malimutan at hindi sila maligaw sa mga aral na ibinibigay sa kanila. Mga kapatid, ang aral ng ating mga pagbasa ngayon ay ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. At ang pagsunod na ito ay nangangahulugan ng pagkakakilala sa Kanya.
Pero ang pagkakakilala sa ating Panginoong Kristo ay nangangahulugan ng pananatili sa ating Panginoong Kristo. At ang pananatili sa ating Panginoong Kristo ay nangangahulugan ng pagsasabuhay ng kanyang mga turo. At ang pagsasabuhay ng turo ng ating Panginoon ay nangangahulugan na mabuhay katulad ng ginawa ni San Juan. At ano yung ginawa ni San Juan? Ang buhay ni San Juan ay ang buhay na laging nagtuturo sa ating Panginoong Kristo. Ang buhay na laging tinuturo ang iba patungo sa ating Panginoong Kristo. Kaya nawa, tayo din naman, katulad ni San Juan Bautista, nawa ang buhay natin, ang ating pakikitungo, ang ating pakikisalamuha sa ating kapwa ay magpahayag at laging magturo patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuring ni Juan Bautista ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa tungkuling pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sa kabila nito, tinutupad niya ang kanyang misyon sa diwa ng paglilingkod at kababaang loob. Taglay ang ganitong diwa, lumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayo sa ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga lingkod ng simbahan, naway, tumupad sa kanilang tungkulin ng may pagkakapapakumbaba at kabutihang loob. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga may kalungkutan, may katungkulan sa pamahalaan, naway magtaglay ng tapat na hangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan at hanapin ang ikabubuti ng lahat sa halip na unahin ang pansarili nilang kapakanan. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag-aaral at mahikayat sila sa pagtitiyaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapanatagan ng loob sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pangangalaga. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Panginoon, sa pamamagitan ni San Juan, tinuturuan mo kaming maging mga abang lingkod. Loobin mo na matularan namin ang kanyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa kaharian, kung saan ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ako ay isang batang pastor na patungo sa amin. May dala na maiaalay kay Jesus sa saksapan. Tayo na
sapsaman. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, sa amin ay magbibigay buhay. O Jesus na manliligtas, tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap ang awitan sa tabi ng sapsaman. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong sina San Basilio at San Gregorio ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang itinuturong kaalaman. Ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi Magsitayo natin, na po. ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkain ni Kristo at paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kina San Basilio at San Gregorio, kami matuto ng maaasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at pagtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati
namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.